Hi everyone! This is Nili. Welcome to my personal vlog. Mahilig akong kumuha ng mga pictures and videos tungkol sa aking bike ride. Actually, recently, tungkol sa pagta-travel na rin. Trip kong i-share ito sa aking family and friends, i-share ito sa'yo, para as if kasama ka sa aking pamamasyal. Sa pagkakataong ito, we will explore Korea for the first time. Isa tayo sa napili bilang bahagi ng K-Creators Club ng Korea Tourism Organization Manila noong nakaraang Pebrero. Pa-Korea tayo nitong Setyembre via Korean Air, isang 5-star airline at flag carrier ng South Korea. Ito pala yung tsura niya. Immigration. 8:20. Sorry, 11:30 pa yung flight. Kung magko-collect ka pala nito, dito ka na lang sa airport, makukompleto mo na. May foreign exchange dito. Papalit tayo ng konti para less isipin, konti lang. 3,000 pesos dito sa airport ay 60,000 Korean won, tapos dalawang bills lang siya. Yan, sa wakas, ano natin maleta. So, ito na yun. 17,000. Ang bilis pala maubos yung 60,000 dito. Sayang ko yung bus lang kasi malayo, medyo malayo talaga. Bus number, departure time, platform 31. Okay, thank you. 1 oras? 5:25. Sa akin. 1 oras na. 5:13. Sa, magbabang na tayo. Yung sa'yo din ba? Ayan, may Alas ticket na. 4 pa ang check-in. Ano ba yan? Saan tayo maglalagay niyan? Gusto mo sumama ka sa akin? Mag-ano tayo doon? Magliliwaliw. Kung trip mo lang. Kaya lang pupuntahan ko baka yung... Malayo, magkalayo ata tayo. Okay din naman, mag-buning ka na doon. Miss, Yes? is same place? No. No? Ayan. Sa bus. Stop ba to? Doon na sila. Ayun sa akin, 31 pa ba? Ay, teka lang, selfie muna tayo. Pagkalumabas na. Bye-bye. Ingat. Enjoy din. Platform 31 kasi yung bus ko ay 6011. Yun. At ayan na nga ang ating bus. Sakto 5:25. Ang number one concern ko is paano mag-commute, and I found out na hindi gumagana ang Google Maps dito sa Korea. They are using Naver Map. So, yung Naver Map, same function, pero ito yung nagbibigay sa'yo ng directions. Si Google, pwede mong ma-access, pwede mong ma-check yung mga places doon, but hindi makakapag-provide sa'yo ng instructions on how to get from one place to another kasi wala silang license to do that in Korea. First impression ko kay Naver Map, nakakapanibago. Kasi sanay ako kay Google Map. Tapos, may mga places na hindi mo makikita sa Naver using nyo sa mga English, mga letters. Iba, yung Korean letters kasi lumalabas doon. Pero once na nagamay mo na siya at na-compare mo na yung places from Google to Naver, na-plot mo na siya doon, is mas madali na. So, ito pala yung first glimpse ng Seoul in summer. At paano nga ba pumara ng bus? Pe-press mo lang yung stop button na makikita sa taas. Press mo yan after nung nearest bus stop. Okay? I mean, halimbawa ito yung bus stop mo, bus stop C. Doon ka sa bus stop B,
mag-press niyan para alam ng driver na may bababa sa next na bus stop. Bawal dito yung bumaba kung saan-saan lang. Doon ka lang sa bus stop pwedeng mamara at bumaba ng bus. Musta na kayo? Kabababa ko lang ng bus at in fairness naman doon sa binabaan ko. Tanaw ko na yung nalilimutan ko? Gyeongbuk-yeong. Tama ba? Ayun na siya. Kita na dito. Ayun o. Yung malaking, ewan ko ba kung fortress yan. Tapos andyan yung mga palasyo na gusto kong puntahan. Tapos pansin mo na doon yung mga, di ba tawag dyan? Brick walls na may, basta. And naghanap ako ng makakainan kasi sobrang aga pa. As in yung 7 o'clock pa lang. At kailangan ko rin na locker muna tong itong maleta ko kasi as in ang bigat nito pag naglalakad na may tinutulak. Ayusin ko pa. So yun lang. Tsaka kailangan natin maghilamos. Wala pa tayong tulog. Kung ano yung itsura natin kanina nung pumunta ng airport ng mga bandang 8 o'clock ng gabi. Ito pa rin yun. So marami naman palang kainan dito. Andito na yung Starbucks. Meron ako nakita pang coffee shop somewhere doon. Yung mga puno ay hindi mo September ngayon, second week. Yung mga puno, karamihan green pa. Pero in fairness dito, yung umaga nila malamig. So, bit-bit yung aking maleta. In-explore ko yung mga significant places na po pwede kong ma-explore na malapit lang, walking distance. So, kumuha ko ng mga litrato. After this, pumunta ako sa isang coffee shop para magkape, mag-breakfast, at medyo mag-retouch kasi sobrang haggard na. So, yan yung palace. Doon lang yan. Tapos, ang gaganda ng mga puno. I think, in few weeks time, magiging yellow na yung lahat ng mga dahon niya. Yellow, brown, and orange. And, oras ay, pa lang, sobrang aga pa rin. 9:36. Hindi na ako nagmadali dun sa coffee shop. Pero, yun nga, sobrang haba pa ng waiting period. So, lakad-lakad lang ako dito. Hinahanap ko yung aking tutuluyan mamayang 4 PM. So, ilang oras pa yun. Maghahanap ako ng place kung saan ko pa pwedeng drop off yung bags ko. Kasi tingnan mo naman, may itsura natin ngayon for today's video. At sobrang hagardo versoso ko na. Gusto ko na maligo. Pero parang wala akong choice. Ganda na neighborhood dito. Parang wala akong choice but to look for my accommodation and check if they will allow early check-in or at least luggage drop off. Ay, kita pala tayo dito. Ayan, kita tayo dyan. Kanina doon hindi ko lang na-videohan kasi hirap na hirap ako maghatak ng aking maleta. Meron dong sandamakmak na rentahan ng handbook na tingin ko this is not the right time para mag-handbook kasi hindi tayo fresh. Gusto ko fresh ako pag nagganon. Yan, galing ako doon. Then pag check ko sa Google Map, malapit na ako doon sa accommodation ko. Tip lang din para hindi masyadong mahirapan sa paghanap. Pag nalaman na nyo na yung address, i-plot nyo sa Google Map tsaka Naver Map. Nagana naman yung GPS ng Google Map, although hindi siya makapagbigay ng direction sa'yo kung paano mo matutuntun kung gusto mong puntahan. Sana pwede luggage drop off. Here? Okay. In fairness naman, sobrang early check-in kasi tayo, nagbabaka sakali lang naman. But, very helpful yung dito. Yung nakausap ko, hindi ko alam kung related siya dun sa nagmamanage nitong accommodation or what. Pero, mababait sila. Meron lang
a bit language barrier, pero ewan ko ba, pero kakanood ko yata ng Korean novela, medyo nagkakaintindihan kami kahit mustrahan lang. Buti na lang considerate sila. Hulas na hulas pa rin tayo, mga kapatid. Pero at least nakapag-visit na tayo, unlike kanina. As in Hagar de Versosa. Ito, nakapaghilamos na, nakapag-visit na ng katawan. Hindi lang ako nakapag-wash ng hair kasi naglilinis sila, kaya naman na mag-full bath ako dun. Ayun, pero at least medyo fresh na tayo. Mag-aayos pa ako ng mukha later, pero at least bagong hilamos man lang, no makeup look yan, mga friends. Yan, 7-Eleven lang para bumili ng water doon. And medyo retouch. Ano sa ba? 11 na pala, so maya-maya nagugutom na rin ako. Hanap ako ng makakainan. Oh my God! Yan siguro yung tanaw, kasi may tanaw dito, hindi ko lang mailalagay sa video kasi walang zoom tong DJI Pocket. Meron dito matarik na akyatin dun sa may bundok. Somewhere doon yun. Sobrang malaking bagay para sa akin na hindi masyadong matagal yung waiting period ko dun sa accommodation na may nag-entertain sa akin. Actually, nung nadatnan ko yung accommodation, para ka-aalis lang yung nauna. So, maglilinis pa sila. And, banda doon, kung tama itong tinataha kong landas, ito heading towards the Blue House kung tawagin. Yung Blue House sa Korea, yun yung White House ng US or Malacanang ng Pilipinas. Diyan dati naka-house yung president nila. And ngayon, open na siya sa public. Parang they accept tours. And dati, syempre dahil dyan pa dati house yung kanilang political leaders, sila, parang syempre to restricted area na to. And there is a trail behind that house. Kung yun na, 'di ba, bundok na yon. Yan yung sa Changhimun, Bukhasan Mountain o Begaksan. Double check ko na lang kung ano ba talaga tama dun sa dalawa. Pero dati yung trail dyan ay closed dahil nga syempre dyan yung residence ng political leader nila. In fact, nung medyo fresh pa yung hidwaan ng North and South Korea, na-infiltrate ng mga North Korean commando or soldiers yung part na yan. And part dun sa trail doon, finiture nila yung puno na mayroong pambakas na mga bala. Gusto ko itong experience kasi syempre history, diba? Uy, cyclist, taray. Sarap ang road bike dito. Please use the main gate or Chunchumun gate to visit Cheongwangdae. Share your passport. Okay, my passport. 130 you can. Maybe. Maybe. Okay. No recording. No recording. Yeah, Picture just only. picture. 1, 2, 3, and... Welcome to Cheongwadi, aka Blue House. Isa siyang malaking public park at yes, libre, free admission. Sabi sa internet, need ng reservation lalo na sa foreigner, but yes, walk-in lang tayo. Mukhang tumatanggap sila ng walk-in kapag hindi crowded or jam-packed ang park. Sabi ko nga, dati itong presidential residence at nagsilbing diplomatic reception hall mula 1940s to 2022. Maraming building sa parkeng ito at dito ako sa main office hall naglibot. Dito rin daw sa parkeng ito dating nakatayo ang ilang mga royal villas or garden noong panahong Kopong-Kopong aka Goryeo at Joseon. Sa kasalukuyan, mukhang isa rin ito sa mga magandang pasyalan lalo na sa summer kasi mahusay ang kanilang air conditioning facilities. Senior and family friendly rin ito. I love the architectural details, paintings, etc. Ang grande ang chandelier at hallways. Nakadisplay ang mga larawan ng mga presidente. Pwede mo rin masilayan ang dating tanggapan ng Pangulo at iba pa. Di na ako nagtagal sa Blue House kasi gutom na ako. Heading to Bukchon Hanok Village. That must be Bukchon Hanok Village. Ito yung Samcheong.
Ayan. Lakad ko lang. Andun ako nang galing dun sa main gate nito. Tapos, dito sa area ay mukhang maraming cafe based sa map. Sa Google Map, marami akong nakita cafe. Yung paakyat na yan, marami. And actually, meron na dito. I'm not sure kung open na to. Pero gutom na ako. Ito, may rice to. Kaya alam mo, paninilok ba to? Tara, kain muna tayo. Panalo tong rice na to. Sarap. Okay din to. Ito, nagulat ako. Kala ko mainit, malamig pala yung sabaw. Ang sarap din ng hipon. Hindi sinasadya, may ilang mga familiar establishments o spots ng K-drama shooting location ako napansin. Doon sa mga dinaanan ko tulad ng Goblin at saka Love Next Door. Speaking of K-drama, pakay ko bisitahin ang Prince Comic Shop ng True Beauty K-drama na nasa area lang din. Nag-ice cream ako sa tapat ng cafe, nagsulat sa notebook, saka naglakad papunta sa Hanok accommodation ko. May kaininan at saka sobrang lupay-pay na ako nito. Remember, wala pa tayong sapat na tulog. Although, pwede naman mag-bus o taxi, pinili ko maglakad para mag-observe at namnamin ang Korea. Partida, summer vibes pa nito. Paano pa kaya pag autumn, winter at spring? Diba? Hanggang dito na lamang ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood. This is Neely360 nagsasabi na kung nahagip ka ng aking lente, sana makita mo ito at napangiti kita. See you on my next bisikleta, camera, etc. video. Bye-bye!